So, paano natin igalang ang ating Panginoon? So, sa atin, sa prayer, mayroong tayong, kasi siya rin David ay 7 times nag-worship kay Lord. Tayo naman ay, halimbawa, no? Tayo ay may 3 kain, no? Almusal, tanghalian, hapunan. Tapos mayroong tayong merienda ng 10 o'clock at saka 3 o'clock. No? So, ibig sabihin 5 na. No? Tapos, sa akin lang po. Pagising natin, ika-6 na. Bago tayo matulog, ika-7 na. No? So, sa akin naman, madagdagan pa dahil bago alis ng bahay, prayer. No? Halimbawa, may trabaho. No? Bago umalis, prayer. Pagdating, pasasalamat kay Lord. So, siyam na. So, tapos, pagdating sa opisina, pasalamat kay Lord. Prayer. Pag alis, prayer. So, yan, bali 11. No? Tapos, kung may mga emergency, pwede rin tayo mag-pray. No? So, 12. So, sa akin, maganda siguro, depende sa pangailangan. Pero yung sa pagkain, 5 na yun, constant yun. Tapos yung paggising at saka bago matulog, ay constant yun. So, ibig sabihin, 7. 7 na yun, constant na yun. Hindi na yun pwede mababawi. No? So, ibig sabihin na yun na, no? Yung dapat natin gagawin upang number 1 si Lord sa atin. May isa sa paggalang natin kay Lord ay ang pag-pray. Dahil sa prayer natin, nagpapasalamat tayo at humingi tayo ng sorry, di ba? Humihingi po tayo ng sorry sa ating Panginoon, mga kaibigan, sa ating mga kamalian, no? Sa isip, sa salita, at saka sa ating mga gawa. No? So, kaya yan, mga kaibigan, yan ang pinakamaganda talaga ang paggalang. Ibig sabihin na napakaganda sa isang tao kung mayroon siyang panggalang. So, kaya i-train yung mabata magsabi ng po pag dito tayo sa Metro Manila. Pero unawain naman natin yung tulad sa amin sa mga Ilonggo, wala talagang po yan. Walang equivalent yung po. No? So, ano ba, magtanong, saan po kayo pupunta? No? Sa Ilonggo naman, diin ka makadto. Hindi man pwede butang nga po, no? So, diin ka makadto po, no? So, hindi kasi mahirap, no? So, wala sa culture, depende sa culture, no? Kaya siguro, pag yan ba sa Metro Manila sila, so parang maakuan sila na mayroong po. So, yan ang pinaka maganda, no? So, tapos naman, isa sa paggalang, ano ba, mayroong ano, no? Yung, ano ba, nagmamadali yung tao. Isa sa paggalang natin ay paunahin siya. Wala namang masama pag paunahin natin siya. So, yan isa sa paggalang. Tapos yung hindi sa pagsalita na hindi maganda, isa rin sa paggalang sa tao. At saka, ang respeto sa kanyang pagkatao o kung ano man siya ay isa rin sa paraan ng paggalang. So, ngayon kay Lord, na natin kung paano si Lord igagalang. No, siyempre, una-una dyan yung igalang natin siya sa magitan ng prayer. Basta siya ang palaging number 1. Saan man po tayo. No? So, mayroon pa pala, no, na dagdag sa prayer. Halimbawa, kakain tayo lalabas tayo para kumain. Don't forget to pray talaga kasi napakahirap. Isa sa paggalang yan, siyempre papasalamat sa ating Panginoon. No? So, ngayon, dito sa Kwan Makibi, halimbawa, paano natin ipakita? Kay Lord, tapos na sa magitan ng prayer. Tapos yung Matthew 6:33 na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ngayon naman, paano natin igalang ang ating community? Neighbors muna, neighbors. So dito sa neighbors, paano natin siya igalang? So wag tayo mag-encroach. No? Kung saan lang po tayo, doon tayo. Hindi tayo dapat maglamang. So, isa yan sa paggalang. So, pag halimbawa tayo ay kakain, ay, hindi ibig sabihin na magbigay ng pagkain. So, siyempre yung mainit pa. No? So, parang sample ko ulit, mga kaibigan, ulitin ko. Kasi mayroong isa, di ba sa Metro Manila, mayroong ding-ding na ang pagitan ng mga boarding house. So, ngayon sabi ng tatay sa kabilang kwarto, sabi nga, ma, wala tayong kakainin ngayon. Bakit? Mamaya ko pang hapon kasi makuha yung yung aking sahod. Mamayang hapon pa po. No, so ngayon narinig ng isang nanay sa kabila.
So ngayon yung kanyang lulutuin, instead na sinaing, ginawa niyang arroz caldo. So yung arroz caldo, di ba masarap, no? So ngayon ginawa niya arroz caldo, tapos pagkaluto, hinati niya ngayon, tapos nakita ng anak, "Mami, ba't parang mas marami pa sila?" Sabi ng mami naman, "Anak, tayo ay ilan lang, sila ay marami, dapat mas marami sa kanila." So ibig sabihin doon pa lang mga kaibigan, no, parang na-train na yung bata, ay pinakita ng mami yung kanyang isa sa paggalang sa kanyang kapitbahay ay ang maging gracious siya, no? Ibig sabihin mapagbigay siya doon sa kanyang kapitbahay. So ibig sabihin, na-solve ang isang kainan ng pamilya, no? Dahil doon sa salita, no? So parang ang salita na yan parang words of appeal, no? Na parang nag-apila, no? Hindi naman nagkukwentuhan na yung mag-asawa. Narinig lang ng nanay, no? Kaya yun ang maganda rin sa mga ganon, no?